Welcome again dito po sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video na ito, gusto ko pong share sa inyo ang mga most common scam na kumakalat po sa ngayon dito sa Japan at maaaring pong ganun din sa ibang bansa. Kumakalat sa ngayon ang mga online scammers sa iba't ibang SNS platform, kaya kung di po ninyo alam ang mga ito at hindi kayo po mag-iingat, malaki ang possibility na mabiktima kanila. Iba-iba po ang strategy ng mga scammers sa ngayon para lang meron silang mabiktima. Kaya magiging malaking tulong po sa inyo ang information sa video nito, lalo na kung kayo ay baguhan pa lamang dito sa Japan. So watch this until the end po dahil napapanahon ang mga information ito sa ngayon. So number 1 sa listahan po ng scam dito sa Japan ay ang palit pera scam po. So ginawa kong number 1 ito dahil sa laki ng nabibiktimang amounts sa mga kababayan natin dito sa Japan. Base sa mga kababayan nating nabiktima po, ilan sa kanila ay nakuha na ng ilang daang lapad po ng scammer. Ang scam na ito ay napakasimple lang. Ang mga scammer po ay mag-offer sa inyo ng pagpalit ng Japanese yen money to Philippine peso by giving high exchange rate po. Dahil po sa baba ng palitan na sa ngayon, mababa po yung exchange rate, marami po ang nagkaka-interest dito kahit na hindi nila kakilala ang mga taong nag-offer sa kanila. Para lumaki ng kahit konti lamang ang padala para po sa family nila sa Pilipinas. Kumakagat sila sa pain ng mga scammer. Merong strategy na ginagawa dito ang mga scammer. Una ay kinukuha muna nila ang tiwala ng kanilang mabibiktima. Ibibigay nila ang gusto ng nagpadala sa kanila na mataas na exchange rate at ito ay ipapadala nila sa kanilang family sa Pilipinas. Then once na magtiwala na ang mabibiktima nila, unti-unti na ding itataas ng nabiktimang kababayan natin ang ipapadala nila. Then kapag ito ay umabot na sa amount na target mismo ng scammer, dito na nila gagawin ang main objective nila. And that is not giving you any amount or sa pinadalhan nyo po sa family ninyo sa Pilipinas. So bilang aral lamang or countermeasure at para di mabiktima sa ganitong klaseng scam, gumamit lamang po tayo ng legit na remittance company. So marami pong remittance company dito sa Japan sa pagpapadala po natin ng pera sa ating mga family po sa Pilipinas. Wag na wag po kayong magpadala ng pera sa mga nakilala nyo lamang ng mga individual sa anumang SNS community po. Okay? Then next po is the money loan scam. So this is a new kind of scam po kung saan recently ay dumadami din ang nabibiktima nating kababayan. So ang target nila ay yung mga kababayan nating nangangailangan talaga ng pera, lalo na kung sila ay merong emergency financial situation. Iba't iba din po ang makikita mo mga page din po sa Facebook offering money loan. Ang iba ay gumagamit po ng information ng malalaking company like Japan Post Bank para maging kapanipaniwala po ang service na ino-offer nila. Ang strategy nila ay una, papaniwalain nila kayo sa services nilang offer na madali lang ang processing. Kahit blacklisted kayo ay pwede mag-apply at pati ang mga requirements ay simple lamang. Then, once na maniwala po kayo dito, di mo aasahan bigla na lamang sila manghingi ng pera bilang kabayaran sa ilang processing and confirmation na gagawin daw nila. Una ay maliit lamang ang amount na hihingi nila sa inyo, kaya maisip mo na okay lang magbigay, pero di po yon ang katapusan ng paghingi nila ng pera. Lalo na pag alam nilang willing naman pala kayo magbigay. They will have a second or even third blow para makakuha pa muli ng pera sa inyo. So mag-iingat po kayo tungkol dito. Then bilang countermeasure lamang sa scam na ito, ang pag-loan po dito sa Japan o sa Pilipinas man ay hindi madali ang processing. At higit sa lahat, walang loan company ang nanghihingi ng pera bilang kabayaran sa anumang processing na gagawin po nila. Lastly, kayo po ang nangangailangan ng pera kaya gusto nyo mag-loan. So it's a common sense lamang na hindi kayo dapat ang magbibigay ng pera sa mga scammer na ito. Okay? Then the next one po ay ang plane ticket scam na tinatawag po. So ito po siguro ang pinakamatagal ng scam na naririnig ko po dito sa Japan. But then meron pa ding mga naloloko mga kababayan natin. Ang scam na ito ay usually ginagawa lang ng isang individual na nagpapanggap na isang travel agent employee or minsan nag-offer daw ng plane ticket sa mga SNS community. May mga promo sila kunyaring pinapakita para lalong maengganyo ang mabibiktima and they offer it in more cheaper price po.
So once na makapagbayad ka, ang iba ay papadalhan ka ng fake na plane ticket. So akala mo talaga ito totoo. Pero once na pumunta ka na sa airport on your flight day, malalaman mo lang na fake pala ang ticket na binigay sa iyo dahil di tatanggapin ng staff dun po sa check-in counter. Meron din namang di nyo na lang bigla makakausap at makokontak after na makapagbayad ka sa kayo. So mag-ingat po kayo sa lagi. Then, bilang countermeasure lamang po sa ganitong scam, so kailangan ikaw na lang po mismo ang mag-reserve ng flight ticket po on your own. So, ang mga airline company ay merong mga official website po. Doon na lang po kayo kumuha ng ticket directly para makasigurado kayo at makatipid po. Okay? Then the next one is the next scam po ay dumadami din po nabibiktima at ito ay yung tinatawag nilang international love romance scam po, kung saan ang mga usual na nabibiktima ay mga loner at madaling maakit sa magaganda at poging scammer profile. Ang mga scammer ay all over the world na mostly may mga foreigner daw, pero meron din tayong mga kababayan na gumagawa nito. Maging ang mga Japanese ay madalas din po maloko sa mga scammer nito at madalas na lumabas din po sa mga news. Ang usual operation ng scammer ay gagawa po sila ng isang account using a picture ng isang pogi o magandang babae na mostly po ay ninakaw lang din nila sa isang tao na open yung account at hindi nakaset ng high ang account security nila. Ang usual na work na pinapalabas nila ay isang doktor o sundalo o isang businessman. Then once na maakit nila kayo sa mga post nila, gagawin nila ang lahat para lang po mapalapit at mahulog ang loob ninyo sa kanila. Then once na makuha na nila ang konting attention at care ninyo, they will start talking about money dahil sa ilang emergency reason. At dahil nga sa hulog na po yung loob ninyo, malaki ang possibility na magbibigay na kayo ng pera. So maaring ulit-ulitin nila ang paghingi sa inyo ng pera, lalo na kung nahulog na inyong loob, kung kaya't wag kayo maniniwala sa mga ganitong scam, sa mga ganitong scammer, lalo na pag nagbabanggit na po sila ng pera. Okay? So yan po yung international romance scam na tinatawag po nila. Then the next one is the phone registration scam. So by year 2023, ito po atang scam ang naging sikat sa taong ito at patuloy pa din ang operation ng mga scammers sa taong year 2024. So ginawan ko po ito ng separate video dahil nga po sa maraming kababayan natin ang nabiktima nito at nabibiktima pa rin. So para sa pinakadetalye, watch nyo po yung video na yun. So ang mga karaniwang biktima nito ay hindi lamang po mga Pinoy, kundi pangkaraniwang mga workers from Indonesia at Vietnam din. At ang mga usual scammer ay kadalasan mga Vietnamese naman, na yung laging na lumalabas sa mga news dito po sa Japan. Meron ding mga Pinoy na siyang nagbibigay po mismo ng mga guide sa ilang naloloko nilang kababayan natin. Ang usual operation nila ay nangangakong magbibigay po ng cash money ranging from 2 hanggang 90 lapad daw po para sa mga taong nakakuha ng contract sa mga cellphone company dito po sa Japan. Then kukunin nila ang nakuha nyong bagong smartphone unit po na nakuha nyo nga by registration or getting it sa cellphone company on your own name po or personal identification. So ibibigay nyo po yan sa kanila kapalit po ng perang pinangako nila. Then ang akala ng mga nabibiktima ay wala na sila pong babayaran, subalit later on magdadatingan po ang mga billing mula sa cellphone company. So merong mga scammer na ginagamit din po ang cashless payment functionality ng mga cellphone na nakuha. Kaya lalong lumalabas po na lumalaki po lalo ang billing na dumarating po sa mga nabibiktima. So mag-ingat po kayo sa scam nito, lalo na sa mga baguhang kababayan natin dito po sa Japan, at baka mahulog kayo sa matamis na ng salita, lalo na kung nangangailangan po kayo ng pera. Okay? So that is phone registration scam. So the next one po is yung door-to-door box scam po na tinatawag nila. So isa din ito sa mga luwang scam dito sa Japan, pero meron pa rin mga na gumagawang scammer nito at may mga kababayan pa rin tayong nabibiktima dito, lalo na yung mga baguhan pa lamang po.
So ang scam na ito ay simple lang din. Alokin po nila kayo ng pagpapadala po ng box after mapaniwala nila kayong agent or employee sila ng isang company na mayroong door-to-door box service po. Madali lang naman ma-identify ang mga ito dahil yung iba ay nanghihingi na agad ng kabayaran kahit na wala pa kayong napapadalang box sa kanila. So usually, ang payment kasi sa mga door-to-door box ay pwede nyo lamang gawin after na maipadala po ninyo ang box na yung nga ipapadala nyo sa kanila gamit ang box na pinadala mismo ng company sa inyo. So mag-ingat din kayo sa klaseng scam na ito. So gumamit lang po ng mga legit na company na talagang kilala na sa pag-provide ng ganitong door-to-door box services po. Okay? Then the next one po, this is the most unfrequent kind of scam po sa ngayon na natatanggap namin dito po sa Malago Forum. So ginagawa ng mga manloloko na ito dahil sa marami nga ngayong gumagawa ng mga online or live selling. So madalis din po mga trouble between the buyer and the seller po. Iba-iba po nagiging trouble kapag kayo ay nakikipag-transaction online. Nandyan na po yung hindi makontak kausap after na makapagbayad. Then yung item na dumating po or na-deliver ay iba po sa nakita or binili online. Then minsan naman ay mayroong mga defects or completely fake po. So ang mga manloloko or scammer ay madalas na bayad po using e-cash money at ang pinakamalimit nilang ipagamit ay yung Apple Card or Amazon Card po. So ang ganito kong klaseng payment kasi ay mahirap ma-trace po kung kaya't mas gusto ng mga scammer ito upang hindi din sila matrace ng mga pulis. Para di po kayo mga biktima, I recommend na iwasan makipag-transaction online anumang gusto nyong bilhin, buy it sa mga actual store mismo. At kung gusto nyo talagang mag-online shopping, do it po sa mga malalaking company like Amazon or Rakuten nang sa ganun po ay sure na sure kayo na di po kayo malaloko. Then lastly, iwasan po makipag-transaction na ang payment ay using mga e-card money tulad po ng Apple Card or Amazon Card dahil sa ito nga po ang madalas na gawin or ginagamit ng mga scammer bilang payment method po nila. Okay? Then the next one po is yung napapanahon po ay ang gold buying scam. So naglabasan po ang ganitong scam matapos na tumaas po ang price ng gold dahil sa patuloy na pagbaba po ng value ng yen dito po sa Japan. So mostly ang mga online transaction din ang nangyari dito kung saan nga yung nabili ng buyer sa live selling ay iba pala ang dumating sa kanya at fake daw at kung ano-ano pang trouble na related dito. So dahil online or live selling nga po, walang magagawa ang buyer kung paano niya ma-confirm kung real ba or fake yung binibenta. Kaya in the end, mayroong mga nangyayaring trouble po. So kung gusto niyo pong bumili ng gold at ibang jewelries po, bumili lamang sa mga kakilala niyo talaga at alam yung mapagkakatiwalaan. Or the better one po siguro is pumunta mismo kayo ng store, dun sa store at dun po bumili ng gold. Okay? Then the next scam po, dapat nyo din po malaman ay ang business affiliation scam naman. So mostly, ang mga natatanggap po namin reklamo dito ay mula po sa mga business-minded person na kababayan natin na nagnanais po magkaroon ng kanilang sariling business upang kumita lalo na on the comfort of their home po. So base sa mga nakalap naming information, ang setup ng mga scammer dito ay ipapakita nila ang kanilang business na okay at talagang kumikita para maengganyo po ang kanilang mabibiktima na mag-join sa kanilang team. So they will try to help you establish your business network and give you their list of customer para maipakita nilang meron talagang bumibili sa mga produkto nila. So bilang test, maengganyo kang bumili ng ilang set ng mga produkto nila para po kumita. Then once na mapaniwala ka na nila at kampante ka na talaga, you will be eager na bumili ng maramihan sa line of products nila. So this is where things get worse po dahil sa wala ka na ding makikitang support mula sa kanila. Malalaman mo din na yung mga customer na dati mong pinapadalhan ay set up din pala nila para mapaniwala kayo. So susubukan mong ibalik yung mga malaking transaction ng products na binili mo, subalit di mo na din sila makausap at huli na ang lahat na at malalaman mo lang na na-scam ka na nga pala.
So para maiwasan ganitong scammer, so set your own business po at huwag maniniwala sa mga ganitong magbibigay agad ng kanilang target customer dahil hindi po ganun kadali talaga ang mag-business. Okay? Then the next one po, so investment scam po. So ito ang klaseng scam na malakihan din po ang amount na natatangay ng mga scammer. At marami din tayong mga kababayan, particularly ang mga OFW ang nabibiktima dito na naghahangad na sana ay lumago ng kahit konting yung perang naipon nila. So siguro ay marami na din kayo nakita mga video sa Facebook or sa YouTube related sa mga ganitong scam po. So almost the same lang din ang operation ng mga scammer. Mostly nagpapakita sila ng maraming pera posted on any SNS community, mga branded items, cars, travels, etc. para maipakitang how very successful talaga sila. So pag gumana sa inyo ang inggit dito mo na naising maging part ng team at investment nila, and after how easy it is, lalo kayong maakit at doon na kayo mahulog sa patibo nila para magbigay po ng pera sa kanila bilang investment ka po. Then after mo na makapagbigay ng pera, then things will start getting worse again. So you will contact for the update ng investment mo pero makikita at mararamdaman mong pinapaikot-ikot ka lang nila. Later on, mararamdaman mong pinagpapasapasahan ka na. You wanted to get the money back pero ipapasa ka nila sa ibang tao na siyang pinagbigyan daw nila ng pera and so on. So the result is your money is gone at doon mo lang malalaman na na-scam ka na pala talaga. So bilang countermeasure lamang po, ang pag-invest po ay hindi ganun kadali. Hindi ganun po siya kadaling gawin. You need to learn first its merit, demerit, or advantage and disadvantage po at kung ano-ano mga risk po. So don't give your money sa ibang tao na wala kang alam about investment at dahil lang sa kagustuhan mong kumita or lumago ang pera ninyo. Okay? Then the next one po is yung hospitalization scam na kumakalat din po sa ngayon. So or yung medication scam. So this is a kind of scam kung saan ang target ng mga scammer ay ang kabutihan ng puso nyo na makatulong po sa mga nangangailangan tao talaga. So recently, marami din ako natatanggap na inquiry tungkol sa scam nito sa Malago Forum. So ang ginagawa ng mga scammer ay gumagawa po sila mga private account, fake account po. Then ipopost nila mga pictures and messages about their family having hard times. O minsan naman ay tungkol sa asawa o anak nilang nasa ospital at kinakailangan talaga ang pera para sa operation. So in general, mahirap talagang ma-identify kung yung mga post or message nila ay totoo. Pero kung doubt ka at pero gusto mo pa ding tumulong, maaaring magbigay lang siguro pero maliit o kunting halaga lamang. Then kung nais mo talagang tumulong dahil sa nakakaangat kayo ng konti financially, so meron mga ganitong cases sa mga crowdfunding or ang mga cases doon ay kung saan yung mga cases doon ay masabi mo talagang legit. Or you can directly give your donation po sa mga NGO or NPO po doing this kind of activity, reaching hand po para po sa mga nangailangan tao talaga. Okay? So mag-ingat din po kayo sa ganitong klaseng scam po. Then the next one po, so this is a new kind of scam sa ngayon, tour guide scam po dito sa Japan at mga kababayan nating tourist po ang nabibiktima. So their operation is simple lamang din po. They will post their private tour guide service sa SNS community. Then once na maengganyo po kayo na kunin ang kanilang service, they will request for payment per policy. So after paying at napagkasandaan nyo na mag-meet na misis mo dito sa Japan, magugulat na lang kayo na walang darating po sa usapan ninyo. So yung nakipagkita sana yung tour guide ninyo ay doon nyo lang yun nga, hindi na nakipagkita sa inyo at doon nyo lang malalamang na biktima pala kayo ng scammer. So kung baguhan kayong tourist po, medyo kakabahan po talaga kayo at para yun nga, masulit nyo ang pagstay ninyo dito sa Japan at meron kayong konting pera, so better talaga na kumuha kayo ng tour guide. Pero be sure na kumuha po kayo ng tour guide sa mga legit company or sa mga kakilala nyo talaga na alam nyo mapagkakatiwalaan po. Okay?
Then last one po, so ito pong tinatawag nilang lipat work scam. So this is another new kind of scam na dumadami din po sa ngayon. So dumadami din po ngayon dito sa Japan. So this is mostly nangyayari po sa mga kababayan nating trainee at mga specified skilled worker visa holder po. Okay? So sa nais nilang makakita ng mas magandang work at opportunity po, naghanap sila ng mga kababayan din nating makakapag-provide ng mas magandang work. At pag meron sila nakitang mga post ng scammer, they will sometimes go for it po. So ang problema lamang ay ang mga scammer ay manghingi din po agad ng front money bilang kabayaran po sa mga processing at charge nila. Dahil sa kanaisang makalipat ng work, maraming kumakagat dito kahit na medyo may kalakihan po ang bayad. But then later on, malalaman na lang nila na scam na pala sila. So bilang countermeasure lamang po, ang paglipat po ng work at maging ang pagpasok sa bagong work ay wala pong dapat kayong bayaran dahil ang mga employer mismo o yung mga company ay hindi po nagpapabayad dyan. Usually, ang mga company pa mismo or employer ang siyang nagbabayad para po makakita ng workers na nais nila dito po sa Japan. So kung nakakita kayo ng malilipatan pero nagpapabayad po sila, so magdalawang isip na po kayo agad dahil malaking possibility na scammer po sila. Huwag sayangin po yung konting naipon yung pera para po ibigay lamang sa mga ganitong klaseng scammer. Okay? So that's it po. Ito po yung mga most common scam dito po sa Japan na akin pong narinig mula po mismo directly sa mga kababayan nating na biktima. So maaring ang ilan dito ay hindi lamang dito sa Japan nangyari, kundi maging sa ibang bansa po. Kaya mag-iingat po kayo, nasa Pinas man kayo or nasa ibang bansa. So, laging matalino po. Kailangan maging matalino po tayo pagdating sa pera at wag basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi kakilala at nakakausap lang natin online. Pag-isipang mabuti bago bitawan po yung perang pinaghirapan ninyo dahil marami sa ngayon ang scammer po talaga. Then, ang mga scammer po ay come and go at hindi po yan mapupuksan ng mga kinaukulan kung kaya nasa bawat isa po na lang po sa atin kung magpapabiktima ba tayo o hindi. So, lagi po natin gamitin ang ating mga common sense pagdating po sa pera. So, thank you very much for listening.